Hello mga ka-DIY, welcome to DIY Station. So another video na naman sa aking new project na 12 volts 2.5 kilowatt solar setup. Ito yung battery na gagamitin ko sa aking 12 volts DIY solar setup. Nabili ko to sa Alibaba, China from Exlipork. And then nabili ko to noong October 2024 at dumating sa akin dito, na-receive ko December 2024. At ngayon ay June 2026 na. So 1.5 years na itong nakatiwangwang lang dito sa bahay at hindi nagagamit. So ngayon gagamitin ko na sa aking panibagong project na 12 volts 2.5 kilowatt inverter solar setup. Ngayon ay bubuksan ko na para makita nyo kung ano yung laman nito at ano yung mga accessories na kasama sa battery. So ang brand ng battery na to ay Lithium 314AH yung capacity. So ito yung mga kasama niya sa package. So mayroon siyang 4 na epoxy board at mayroon din siyang bus bar na kasama. So bus bar, 4 na bus bar at 8 nuts. So maganda yung ano niya, bus bar. Makintab. Naka-coating. Pure copper naman ito. So ito yung bus bar niya. Maganda, makintab. At ito naman yung battery. So ito yung battery cell niya, 4 na piraso para sa 12 volt setup. Ito ay Lithium brand 314AH yung capacity. Yan. So yung terminal niya ay M6 yung thread size, saka yung ano niya, terminal connection, 16 socket. And then itong sa QR code, dati nung nag-assemble ako ng 48 volt setup, sinubukan ko na itong i-scan, ay hindi ko makuha yung QR result niya. So walang data na nakukuha dito sa QR code niya. So at dati inquire ako doon sa Exlipork, tinanong ko yung QR code kung paano ma-retrieve. So sabi nila ay hindi daw ma-retrieve. Yung manufacturer lang ang nagre-retrieve ng QR code nila. So walang data. So hindi natin alam kung kailan na manufacture. And then nakapag-test na rin ako dati nito doon sa aking 48 volt setup. Ang actual capacity niya ay nag-average ng 334 AH. So ayos naman ang capacity, mas mataas sa rated niya na 314. Sa physical condition naman ay ito na ngayon ang itsura niya. So after 1.5 years na nakatiwangwang lang ito at hindi ginagamit, ay ito na yung epekto, ay mas lumobo ng kaunti yung dito sa bandang gitna. So may nangyayaring swelling, nagbo-bloating ng kaunti. Compared dati nung December 2024 pa ito, ay hindi naman ganito ka laki yung gap niya sa bloating. Yan. So yan, hindi ko may lapat ng maigi dahil sa bloating niya. So dahil siguro dahil hindi ito ginagamit, nagkakaroon ng chemical reaction sa loob, kaya siya nag-floating kahit hindi siya ginagamit. Now, i-check ko naman yung internal resistance at battery voltage ng mga battery cell na ito. Dati na i-check ko na to December 2024, ang internal resistance niya at battery voltage nagre-range ng 0.8 to 0.1 milliohms. Then yung battery voltage ay nasa 3.2 volts. So ngayon i-check ko ulit kung may pababago ba sa kanyang value.
0.3 milliohms, 3.28 volts. 0.12 milliohms, 3.28 volts. 0.2 milliohms, 3.28 volts. 0.5 milliohms, 3.28 volts. So, okay pa rin naman yung internal resistance niya at battery voltage. So, nasa range pa rin siya dati na 0.8 to 0.1 milliohms. So, okay pa naman siya at pasok pa rin siya sa dati niyang values. So, now I proceed na ako sa capacity testing. So, ito na yung capacity testing ng aking Hithium 314AH. So, ito may tatlo na ako natapos. At ito yung actual capacity na 331AH, 333AH at saka 332AH. So, okay pa rin at mataas pa rin yung actual capacity niya sa discharge. So, ito yung discharge capacity, actual capacity. So, lumalampas pa rin sa rating niya na 314AH. At ito yung panghuli, malapit na rin itong matapos. So, ngayon ay mayroon na siyang 331AH na nababasa na i-discharge sa battery. So, almost full na, almost empty na siya, 2.6 volts. So, pag dumating na yan sa 2.5 volts, ay magka-cut off na yung discharge niya. And then, after sa discharge, ay i-recharge niya ulit ito hanggang 2.6 volts para ma-ready siya sa top balancing. I mean, 3.6 pala, 3.6 volts. So, after ma-discharge hanggang 2.55 volts based doon sa aking settings, and then, i-recharge niya ulit para ma-ready na siya sa top balancing. So, nailagay ko sa setting 3.6 volts niya, i-recharge siya sa recharging niya ulit 3.6 volts. So, in a few minutes ay matatapos na ito. 331AH pa rin yung 330 plus pa rin yung actual capacity niya. So, okay pa rin. After 1.5 years, itong Hithium 314AH ay goods pa rin yung capacity niya. Walang pagbabago at mataas pa rin kaysa rated na 314AH. So, yan. The next video ay assemble ko na to. So, ito yung gagamitin ko na battery casing. Yun pala, natapos na. So, natapos na yung discharge niya. So, doon sa nabasa natin 331AH yung actual capacity niya na i-discharge mula dito sa battery cell. And then, after 5 minutes, ito ay magpo-proceed na sa recharging. I-recharge niya ulit itong battery cell to 3.6 volts para may ready na sa top balancing. So, itong tatlo ay naka-recharge na siya sa 3.6 volts. So, pag natapos na yung isa, ilalagay ko yan dito and isasama ko sa top balancing. So, yung gagawin niya, top balancing na lang. So, nakaparallel lahat ng cell at kusa na yung mag-equalize yung voltage at kaunting-kaunti na lang yung balancing na gagawin niya kasi nasa peak na siya ng battery curve. So, ito na at natapos na yung recharging ng aking battery at ready na siya for top balancing kasama yung tatlong natapos na battery. At ito naman yung result ng ano niya sa testing. So, ito yung curve ng discharge. So, yung na-discharge niya actual ay 332AH. So, malaki yung actual capacity. So, itong rated nito ay 314AH lang at sa actual ay umabot ng 332. And then, ito yung battery curve niya. So, nagsimula siya sa 3.6 volts at full voltage, full capacity. And then, discharge current 50 amps, constant. So, itong kulay green, constant. And itong yellow ay voltage. So, nagsimula 3.6 volts down to 2.55 volt. And then, nag-cut off yung discharging. And then, ito yung total na nakuha, 332 AH.
And then sa charging naman, 272 amp hour lang kasi ang first step niya ay recharging. So ano yung laman ng battery kanina? Nasa 3.2 volts siya. So around 20% lang yung capacity. So dinagdagan niya hanggang mapuno. So nagsimula siya dito sa 3.2 volts. Go up to 3.6 volts. And then yung current constant 50 ampere. And then ma-reach na yung 3.6 volts, utay-utay nang bumababa yung current hanggang ma-reach yung 0.8 amps ay saka lang siya nag-cut off yung charging. So yan. At okay na siya. So ito rin ito rin yung disadvantage sa lithium battery. So ngayon ito ay naka full charge na at 3.6 volts. Mayroon na siyang bloat sa kanyang katawan. So kung titingnan mo, may malaking gap dito kasi nagpag-abot na yung bloat niya sa loob, yung sa bandang gitna. Yung bandang dito na portion ay nagbo-bloat na siya. Hindi naman siya gaano kalaki, pero yan, makikita mo yung gap pag nag-abot na yung dalawang bloat niya. Pero para sa akin, normal lang naman yan kasi wala namang battery na hindi nag-bloating. Kahit na bago pa yan. So kahit na yung mga quality na battery ay nagbo-bloating pa rin naman. So parang ano lang yan, yung nagbe-breathe in and breathe out kapag sa charging at sa discharging. So kapag ito ay na-discharge to 2.55 volts, lumiliit na yung ano niya, bloat. So kumbaga charging ay nagbo-bloating siya, parang humihinga. And then pag na-discharging, bumabalik naman. So ito na yung maximum na bloat niya sa full charge. So para maiwasan na hindi pa mas lumubo yung bloating niya ay pwede naman natin lagyan to ng restraint. Para hindi siya i-compress, i-restrain lang yung battery na mapigilan yung paglaki pa ng bloat. So ganun lang. So yan, at ready na ito. Ito ay lalagay ko na. Lalagay ko dito para maisama siya sa top balancing, sa mag-equalize yung voltage sa 3.6 volts. And then after that, for the next video, ay proceed na ako sa assembling. So, stay tuned uli para sa next video, battery assembling ng 12 volts DIY battery.